Hello, magandang araw, no. So, ngayong time ko ipapalabas tong FLM topic natin, mga men. Hindi pwedeng hindi. At sasamahan natin yung kay Rob Moya, kung kakayanin na isang topic lang. Kasi ang dami kasi nag-request nung kay Boy AC Garage. Kaya yun yung inuna ko kaninang umaga. Anyway, so ito, no, lumutang na naman uli si Tito Norms. Lumutang. Ito ay galing, sabi ko kay Sir Alex Pabella, haba-habaan naman yung video. Wala, ang ginawa ni Sir Alex Pabella, picture lang, nakakainis. So ito yung pumunta sila sa Sheraton ba to? Newport. Alam mo naman ang ating pandemic hero dito na halos na natira. O, ayan o. Mario Poder. O, Newport. Junior, shoutout mo na. Ganda nga po sa inyo lahat, guys. O, parang Jake. Idol, shout out sa Kakay 150. Okay, God bless. Paring Sino Jake. ba yung 150 na yan? Paring Jake daw. Natawa ako dyan eh. Paring Jake. Tapos, akala ko ba Jake ka? Yung may post ka. Anyway, no? So, pumunta sila dyan, sumama. Hoping pa naman ako na iba-vlog nyo. Sabi sa'yo, Sir Boy, yung inano mo dapat ito eh. Binlog mo to eh, para madaming manood sa'yo. Malakas maka-engage. Just imagine, ikaw yung exclusive na makakalapit kay Tito Norms. Sa meeting kay Pare PNM. Ano sabi dito? Oh, galing na kami sa meeting kay Pare PNM. Inip na inip kayo sa video namin, ano? Pare, Pare nga ba, sir? Pare. Iba ang sinasabi mo pagka ibang taong kausap mo, sir eh. Di ba? Pag hindi nakaharap si Tito Norms, iba yung sinasabi mo eh. Anyway, kung ganyan talaga. Ulitin natin. Galing na kami sa meeting kay Pare PNM. Inip na inip kayo sa video namin, ano? Hoy, ako lang ang authorized na makapag-video doon makipag-usap. Exclusive! Hindi ako mag-upload ng video. Pag-test kayo sa picture. Ah! Wala. Okay lang. Ano mo sana yon? Anong tawag dito? Engagement mo sana yon, sir. Pero okay lang, may picture ka naman na Hindi pwedeng, feeling ko, hindi pwedeng hindi nyo, hindi pwedeng hindi nyo i-upload. Kasi kailangan nyo ng engagement eh. Katulad nito, 11 agad yung nag-share. Oh. So ito, as usual, ito na lang pagtsatsagaan natin. Walang video eh. Wala eh, yung itsura talaga ni Tito Norms. Iba talaga. Parang, although na bumalik na yung buhok niya sa dati, hindi na siya interesado sa mga picture. Tira mo, katulad nito, no? Enthusiastic sila. Si Sir Alex Pabella, ito si Rogelio, tapos nakikita nyo talaga sa mukha, may pinagdadaanan. No? Wala na yung dating angas. Ina-expect ko yan, kahit ngiti man lang, wala talaga. Pati ito, itsura niya dito, no? Hindi, Ang lungkot nga. Titingnan mo malungkot. Malungkot talaga. Mukhang may pinagdadaanan. Swerte mo, Tito Norms, may kaibigan kang katulad ni Sir Alex. Kaya lang, iba lang ang kinikwento. Pag may ibang kausap, iba yung kinikwento. Pero at least kahit pa paano, andyan siya. Para plastikin. Para suportahan ka. Diba? Na pa si Boy to, na pa ni Junior. Si Boy to. Wala, iba na talaga ang ni Tito Norms. Mukhang ito yung itsurang hindi na siya babalik, no? 'Di ba? Ang ating nasirang tito.
Live ka naman, sir. Kahit ano lang, kahit saglit lang. Maligaya na ako kahit ano, siguro 2 minutes. Yung palabasin mo na lang kunyari na ano, na parang nagkamali ka ng pindot. Na parang ay, napindot ko. Wala eh. Yung ating pandemic hero eh, wala nang sigla eh. Ang daming ano. Pwede naman siyang umiti niyan eh. Pero hindi talaga. Hindi, ang isip ni Tito Norms ay nasa kabilang daigdig. No? Hindi siya ano. Parang ang nakikita ko dito, talagang business lang talaga yung habol niya. Ito yung theory ko dito ha. Theory ko dito. Siguro tinangka ni Rogelio Galang Santiago na, alam mo yun, i-video yan, interviewin yan. Pero, ano, tinanggihan siya siguro. Feeling ko lang. Tinangka niya. At least kahit paano napagbigyan na, ano, na makipagpicturan. Kahit paano. Di ba? Wala, iba na talaga si Tito Norms natin, men. Di na tayo mahal ni Tito Norms. Nakakatampo na. Tito Norms ha, 6 na taon kitang minahal. Tapos, ganyan ang isusukli mo sa amin. Di ka na magpapakita. How dare you? Di ba? Marami pa akong bibili. Joke lang. Anyway, no, so yun lang yung short update dito. Nakipagkita nila Sir Alex Pabella. Tingnan natin yung ano, yung mga post ni Sir Yulen bago tayo dumiretso kay Sir Rob Moya na content ni Sir MG. Hindi ko kasi wala akong ano, alam ko lang artista yung Rob Moya na yun eh. Alam ko artista siya pero hindi ako familiar sa kanya. Ito lang ang unique ko. Hindi ni ko laong daw. May monthly allowance ang obob naman ng... Ano ba yan? Monthly allowance? Kay Tito Norms? Come on. Wala, hindi natututo. Si Food Genius may bagong labas ba? Friends of Food Genius. Tingnan natin. Mukhang wala rin to. Wala. Yung ilog Cagayan pa rin. Anyway, proceed tayo dito sa kinontent ni Sir MG kagabi. Itong kay Rob Moya. Di ko siya kilala eh. Sige nga, tingnan natin ang matuto tayo kay Sir MG. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago-what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating pong tatalakayin mga kahombre ko ang crazy na nangyari sa buhay ng ating kaibigan na si Rob Moya mga kahombre ko. Ay, ano yung nakalagay nun? Our family is currently fighting to recover 2 properties that we believe were unlawfully taken through fraud and forged documents. Here are the facts as we know them. My husband entrusted the original land titles of our 2 houses to an agent named Rob Moya. Whose only authority was to help sell the properties. Instead of completing a legitimate sale, he transferred the properties using forged documents. For the first property sa Angeles, Pampanga, I never signed any document authorizing the transfer or sale papunta sa pangalan niya. The National Bureau of Investigation conducted a handwriting examination and concluded that my signatures on the transfer documents were forged. Ayun lang. Sa buhay ng ating kaibigan. For the second property, the title was still under the previous owner's name because ownership had not yet been transferred to me. He pretended to be the authorized representative of the previous owner and forged the ano ba yan? Na-make it din ng pirma.
The previous owner is prepared to testify that those signatures are not genuine. The buyer has confirmed paying approximately 22 million directly to Rob Magnanakaw mo. Dapat ito yung dapat hindi na nilagay yung Magnanakaw mo yan. Baka mamaya pa yan legal. Anyway, Kaibigan na si Rob Moya, mga kahombre ko. Meron ho ngayong update about sa life tong si Rob Moya. Ngayon, mga kahombre ko, wala na tong introduction, no? Ito si Rob Moya ay ex-ho ni Tony Fowler. Alam naman ng lahat, no? Na nagkaroon ho di ko to pala siya nakilala. Sorry. Pero naririnig ko na as artista yan. Sorry ha. Oo nga pala. ang napakalaking break sa buhay niya to the point na artista rin ito back in the day. Isa siya kasama ni Tony sa mga nagpasikat na mga couple vlogs sa YouTube at sa Facebook. Lalo na sila ho, o isa siya sa mga kasama natin mga kahombre ko nung panahon ng pandemya mga kahombre ko. Now, alam naman natin ang buong pangyayari na naghiwalay si Rob at si Tony. Huwag na nating palalimin yon. Basta naghiwalay na sila. Since nung naghiwalay sila mga kahombre ko, parang medyo pumangit ho ang karera ni Rob Moya mga kahombre ko. Well, ni Rob yan habang si Tony ay patuloy pa rin ho siyang namayagpag. Si Rob naman ay patuloy sa kanyang mga disgrasya mga kahombre ko. Wala, ganun talagang buhay. At ito nga, isa ito unfortunately sa mga kinakaharap niyan disgrasya sa panahon ngayon mga kahombre ko na wala sa mga kinakaharap niyan disgrasya sa The buyer of our Angeles Pampanga house claimed that they bought it for 9 million. Napaka oh my god na lang ako kasi 25 million bili namin, 9 million binenta. panahon ngayon mga kahombre ko na wala nang idea ang lahat. Lately lang naalala natin ng isa rin sa mga kaibigan natin mga kahombre ko na si Irish Tan nabuntis ni Rob Moya tapos eventually pinapalabas ni Irish na iniwal lang din siya ni Rob. And actually na pinost naman ni Irish yung picture ng baby nila ni Rob. Sobrang kamukha ni Rob. Ewan ko ano ba nangyayari dito sa batang ito kasi mukha lang siyang matanda mga kahombre ko pero bata pa yan si Rob. Naawa naman pa rin ako mga kahombre ko. Kaso lang, syempre, may pinagsamahan din kasi kami. Kaso lang, mga kahombre ko, mukhang hindi na humaganda ang nangyayari sa panahon ngayon kay Rob. Anyway, mga kahombre ko, let's move forward. Si Rob Moya, mga kahombre ko, mukhang nahaharap sa pinakamalaking kontrobersiya ng kanyang buhay, mga kahombre ko. Sabi nitong Eli Kirst, which kilala ko itong babae na ito, mga kahombre ko. I mean, ewan ko lang kung naalala mo ako, pero hello. Our Isang network lang sila, Sila din ang magkakakilala. family is currently fighting to recover 2 properties that we believe were unlawfully taken through fraud and forged documents. Here are the facts as we know them. My husband, kilala ko po yung asawa niya, mga kahombre ko, yung asawa niya, tumulong sa akin, tumulong sa event namin, na suntukan ng mga sikat. Siya ho ay nag-sponsor ng malaking halaga, kaya natuloy yung suntukan ng mga sikat na yon, mga kahombre ko. So, yeah, sigurado naaalala ko ng mga to. And maraming salamat po ulit sa opportunity na binigay niyo sa akin nung panahon na yon. Anyway, mga kahombre ko, nakakapagod na, no? Gulat ako Imagine mo, puro na lang sugal ang nakikita mo. Tesla, mga sikat na market indices tulad Sir MG, dapat may talent fee dito si Sir Boyong, ng bagay na hindi mo naiintindihan. Oo. Tumaps. Hilig ka sa crypto, meron silang trade ka ng karing at tuwan kang Forward ka. na. Ngayon, mga i-try nyo na. The original land titles of our 2 houses to an agent named Rob Moya, whose only authority was to help sell the properties. Instead of completing a legitimate sale, he transferred the properties using forged documents. For the first property, Angeles, Pampanga, I never signed any documents authorizing the transfer or sale papunta sa pangalan niya. The NBI conducted a handwriting examination and concluded that my signatures on the transfer documents He kept all the proceeds and now disappeared. Nasa Hong Kong ka ngayon, boy. Tangina mo ka. The 2 properties have estimated combined market value of approximately 100 million if sold properly. Meaning, they were allegedly sold for a fraction of their value.
steal. Before the sale, there was already an annotation on the title indicating that there was an existing claim involving the property. Despite the annotation, the transaction still proceeded. Criminal cases have been already filed against him, including cases involving the alleged falsification of documents and the related offenses. Were forged. For the own signatures are not here of our Angeles Pampanga. Nasa Hong Kong ka ngayon, boy. Minura niya. The two properties have an estimated combined market value of approximately 100 million if sold properly, meaning they were allegedly sold for a fraction of their value. Before the sale, there was already an annotation on the title indicating that there was an existing claim involving the property. Despite that annotation, the transaction still proceeded. Reportedly recovered allegedly from reminder to everyone. Never hand over land titles without proper legal safeguards. Always verify the authority of anyone handling real estate transactions. Buyers should carefully examine all annotations on a title before purchasing property. Document fraud can have devastating consequences for innocent property owners. We remain committed to pursuing justice through the legal process and presenting the evidence before the courts. We trust that the truth will ultimately prevail. Sa dalawang nakabili na mga bahay ko, good luck to all of us. May all the odds be in my favor. So, ito mga kahombre ko, makikita ho natin dito. So, sa picture na to mga kahombre ko, nandito ho sa likod mga kahombre ko yung asawa niya, no? So, napakabait na tao ho nito. Ito po yung asawa ng babae na nag-post nito. Kilala ko ito and tumulong nga to sa BOTY. I think naging close sila ni Rob noong mga panahon na to mga kahombre ko. So, Isang network lang naman kayo eh. ayan si Rob. Ito yung deed of absolute sale nung kanyang titulo. Ito mga kahombre ko, yung RTC na to, no? So, my goodness, this is crazy mga kahombre ko. So, ito naman yung matinding mugshot ni Rob Moya mga kahombre ko. Ayan, makikita ho natin dito. Napakatindi ho ng kaso nito mga kahombre ko. Tapos dito, makikita natin ulit ang post ni Eli. Anong sinasabi mong nasa Baguio ka? Gusto mo ipadala ko pa sa'yo buong flight records and history May kilala sa sa immigration. mo simula ng pinanganak ka? Ba't ka ba nagmamadaling umalis na madaling araw? Ha? Tagal naman ang vacation mo, Lods. Yung jump bail mo, paano na? Jump bail, mga kahombre ko, kasi nagkaroon na sila ng hearing, hindi siya umattend. So, yon. And now, nag-jump bail siya. Jump bail is a legal term that means intentionally failing to appear in the court for a scheduled hearing or trial after being released from custody. This act violates the conditions of a dependent's release, leading to severe consequences. Ibig sabihin, kailangan niyang bayaran yon. Kaso, wala siya, mga kahombre ko. Na-bench warrant siya. So, ngayon, kailangan niyang bayaran ulit yung bail na yon. So, yan, makikita natin dito na nandito lahat ng details ni Rob at kitang-kita Inano lahat no? kung papaano siya bumiyahe, mga kahombre ko. 2:50 a.m. Sobrang nagmadali siya, June 27. So, medyo may kaba na rin si Rob Moya. Alam nyo, mga kahombre ko, napakahirap ho na i-judge ng kung sino-sino mang mga tao dito sa internet. No? Pero ito ho, hindi na to allegedly. This is real. This is reality, mga kahombre ko. So, ito, Rob, no? Sa totoo lang, kilala naman kita, napakabait mo naman na tao, no? Para sa akin. Pero, grabe ka naman, man. Kasi, yan tuloy, no? Kaming mga tunay mong kaibigan, o tunay mong mga naging kaibigan, nag-aalala na tuloy kami sa iyo ngayon. Kumbaga, nagawa mo nga ito sa tao, kay Boss JB, even dito sa babae na ito, na mga taong iniyayabang mo pa sa amin, na sinabi mo na nalapitan mo, alam mo yon sa panahon ng mga pangangailangan mo. Ba't di na lang kasi straight na, di ba, mag-aahente ka? Bakit hindi man lang inahente ng maayos? Baka may utang din siya. Ito, speculations lang po, disclaimer. Yung mga, kadalasan, yung mga nakakagawa ng ganyan, may din may tinatakasan din talagang problema For example, nalulung sa sugal. Pwede. Or may pinagkakautangan na malaki na need niyang masettle. Mga ganon, no? Kaya niya nagagawa yung mga ganyang bagay.
Kasi kung tutuusin, no, pwede ka namang ano eh, let's say, halimbawa, mag-i-start ka sa umpisa, may name ka. Bakit ano, hindi ka, siguro nag-vlogger ka na lang dapat. Dahil, syempre, mag-uumpisa ka naman sa umpisa nun, di ba? Kasi hiwalay ka na kay Tony Fowler. I think, yung ano mo, yung pangalan mo, may ano na rin, may value na rin eh. Kahit anong vlog, may manonood naman sa'yo eh. Kahit mag-start ka sa 3,000 subscribers, mabilis ka naman mamamonetize. Or, ang problem kasi minsan, no, pag nasanay ka sa ganong status, parang ang hirap na mag-start sa umpisa uli, sa baba. Kaya nakakapag-isip ng gusto yung biglaang kita na katulad nung dati. 'Di ba? Yan tuloy. Siguro may pinagdadaanan din yung tao na kailangan niyang iresolba, no? Kaya gumawa siya ng ganyang hakbang. Curious ako, ano kaya yung unang kaso nun? Tingnan nga natin. Sa Google tayo. Rob Moya mugshot. Rob Moya mugshot. Ito, may sinasabi si Ian Gaza eh. Tingnan natin. Chismoso ito eh. Si Ian Gaza. Article 172 in related to Article 17. Ano yan? Article 72. Article 72. Tama ba? 172, sorry. Article 172. Falsification na rin. Yung dating kaso. Revised penal code. Oo, falsification na rin yung kaso niya dati. Ano ba? Sabi ni Sian Gasa, breaking news, Rob Moya nagbenta ng multi-milyones na properties na hindi naman kanya. Gumamit ng mga peking dokumento at forged na pirma. May warrant of arrest ngayon. Nagtatago na ang makapagtuturo ay may pabuya. Nasa Hong Kong daw eh. Mukhang ma-impluwensya yung nakalaban niya, no? Alam kung ano eh. Kung kailan siya umalis eh. Pati oras. 'Di ba? Wala eh. Lalong yung mga biglaan I mean, hindi ko naintindihan nung time na gagawin niya yan, hindi niya ba naiisip yung consequence? Yung hindi naman yan just imagine, man, malaking pera yun eh. Hindi yun pwedeng palampasin lang. May mga kasalanan kasi na pwedeng palampasin lang eh. For example, ganito, no? Example, ako gawain ko to, hindi ako magmamalinis. Yung tatay ko kasi, nakakaiwan ng pantalon yun lagi. Na nakasabit sa may pinto. At alam ko, may pera yun. Ngayon, pag nakita ko yung pantalon niya, kinakapa ko yun, minsan 500 na nakukuha ko, minsan 100, 'di ba? Alam ko naman na pag kinuha ko yun, I'm sorry God nagsisisi na po ako. Alam ko naman pag kinuha ko yun, makakalimutan niya yun eh, mapapalampas yun eh. Yung syempre, iisipin ng tatay ko, big time kasi kami nung dati, kaya yung mga ganung pera, 100, 500, wala lang yun. Pero sa akin, as bata ako nun, pwede na akong bumili ng CD nun. sa record bar. So, pag nakakuha ko ng 500, alam ko, let's say bumalik yung tatay ko at sinuot niya yung pantalon, alam ko, hindi niya nahahanapin yun. Kasi maliit na halaga eh. 'Di ba? May mga kasalanan kasing ganun. Pero ito, men, 22 million, men.
imposibleng palampasin niya ng may-ari. Hindi mo ba naiisip na time na gagawin mo yung transaction na yon at mamaliin mo at lolokohin mo, hindi mo ba naiisip na yung implikasyon yung pwedeng mangyari sa na gagawin mo yung ganung bagay? Hindi candy yung binibenta mo eh. Property na may mataas na halaga. Siguro kaya nga nagawa yon, speculations ko, disclaimer, may lubog to sa utang, feeling ko. Maybe casino or Well, tingnan natin yung mga susunod na pangyayari, no. Anyway, yan lang muna ang pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.